guys! Welcome back to my channel. Etong next na video na ipapakita ko, ito na yung time na nag-purchase kami ng mga equipments na gagamitin sa aming home-based business. Okay, so sa previous na vlog ko, so nakita na ninyo, may idea na kayo kung ano yung business na papasukin ko. So, ngayon, bibili na kami ng mga gamit na gagamitin namin. Okay, so let's start with the milk tea shop. So, ang main equipment lang talaga ng milk tea shop is yung manual sealer. Okay, so eto, insert ko yung picture. Then, so yung manual sealer, nabili ko lang siya sa online, sa Lazada. Ang price niya nasa 3,500 that time because parang naka-sale siya. Then, yung cups niya, yung mga cups, nakakita ko ng supplier dun sa Davao, pero later on nakakita na ako ng supplier sa Manila na mas cheaper yung price. So important talaga guys, kung magbi-business ka, of course you have to make sure na yung gagamitin nyo dun talaga kayo sa mura, then quality ang item. Then next is yung ibang mga supplies like yung mga powders, milk tea powders, mga flavorings, mga sweetener, creamer. So first initial purchase ko, naghanap ako ng supplier sa Davao, then later on nag-Manila na ako na supplier cause malaki ang difference ng price. So of course as a negosyante, you have to consider kung saan ka talaga makakamura doon ka. Kahit pa sabihin natin na medyo bulto talaga siya ang pag-purchase, so you have to make sure na for the whole month enough yung mga supplies mo. Kagaya nung sa experience ko na naka-purchase ako ng supplies good for 1 month, then naabutan ng lockdown. So yung ibang mga milk tea shops dito nagkaubusan na ng mga supplies, at least ako meron pa. So yan ang advantage if mag-purchase ka ng bulto sa supplier mo. Then as for the Yanni's Kitchen naman, nagbili kami ng mga stoves, sa original namin nung hindi pa kami nag-business, may 2 stove burners lang kami. So ngayon nag-purchase kami ng additional na may apat na burners at additional na 2 plus additional na yung pang heavy duty. So makikita nyo mamaya yung pang heavy duty na burner. Then nag-purchase kami ng additional na chest type freezer at saka yung nag-purchase kami ng chest type freezer at yung standing na freezer. So para mas stock ako ng mga meats and yung iba pang supplies ko ng mga frozen. Then sa refrigerator naman, nag-add kami ng isang unit since kailangan namin yung chiller din, kung saan kami mag-store ng mga veggies, mga fruits. Okay. Then in terms sa packaging, so namili din kami ng mga packaging. Very important yung packaging natin as a business owner kasi yung important yung packaging kasi yun yung ma-receive ng mga customer mo. So dapat siya, pleasing, presentable, malinis. Okay, so yan ang bago namin bili na refrigerator. So hindi ito for home use, para sa business ito. Yan siya, double door.
Tabang siya doon naman. Hala, bata, baligya. Bata, baligya. Yani. Naan man siya, oh. Siya, di mo siya mo kusog. Okay, so next is yung packaging natin. Very important ang presentation ng product natin na dapat maganda siya, malinis, and may parang identity ng store natin. So, ang ginawa ko, yung for the food items, meron tayong paper take-out box. May mga sizes siya. Of course, yung mga menu sa items ninyo, may konti lang ang serving, may malakihan. So, I am using 3 sizes. So, may small, medium, large siya ko na take-out box. Paper box siya kasi bawal ng plastic. Then, ano siya, nilagyan ko siya ng sticker sa ibabaw na may name na or may logo ng Yanni's Kitchen and contact number. So, bakit important maglagay ng contact number? Okay, so nowadays, very powerful na yung mga netizens. Okay, so important yung contact number doon kasi may mga times talaga na may mag-complain or may mga concerns yung customers. So, pag nakalagay doon na may contact number na nilagay, first thing they will do is i-contact ka doon sa contact number. Yun ang advantage pag naglagay ka ng contact number. Kasi usually, yung iba, for example, wala kang contact number, search ka nila sa social media, sa Facebook, doon hanapin yung kung may page yung ano yung store nyo, doon sila mag-complain or may mga ano talaga na customers, mga rude na picturean yung pagkain, mag-complain sila, then i-post nila. So, para makontrol natin ang ganun ng mga damages, lagyan natin ng contact number para doon sila tatawag or doon sila mag-communicate. So, dyan na darating yung paano kayo mag-handle ng complaints ng customers ninyo. So, yun siya for the food items, naka-paper box. Then, sa mga milk tea, mga shakes, mga liquid, mga items ko, naka-bili ako or nakahanap ako ng supplier na plastic transparent cup. So, nilagyan ko rin siya ng transparent yung stickers. So, makikita niyo sa video ko kung ano yung mga itsura ng mga packaging ko. So, I hope makakatulong ito if nagbabalak kayo ng mga business in the future. So, I hope itong video ko na. So, I hope makakatulong itong video na ito if ever na magbabalak kayo na mag-business in the future. And please go watch my full video, guys, and please don't forget to like and comment down below.
guys, I hope nag-enjoy kayo